So, ang point natin mga boss, bago kayo magdesisyon, bago kayo tuluyang lumipat dito sa Italy, katulad ng isang kwento, may dalawang side yan. Kailangan, pakinggan nyo yung magandang side at pakinggan nyo yung pangit na side. Then, it's for you to decide kung kakayanin mo yung napagdadaanan ng ibang mga bossing natin dito. Kasi gano'n naman talaga yung buhay, di ba? Hindi naman lahat ng kwento maganda. Hindi rin naman lahat ng kwento pangit. Hindi lahat ng kwento totoo. At hindi lahat ng kwento hindi totoo. So dapat marunong kang mag-balance. Pag-isipan mo ng 100 beses. Kung pwede, gawin mong 1,000. Kasi pag nandito ka na, pag nakalipat ka na, pag nakapag-desisyon ka na mag-cross country dito sa Italy, malamang mahihirapan ka ng umatras. At syempre, kung talagang matapang ka, kung talagang malakas yung loob mo, kung talagang palaban ka, at nakaanda ka sa kahit anong aabutin mo dito. So, maganda yun. At least, ano man yung mangyari sa'yo dito, ano man yung maging kalagayan mo dito, anda ka para maipanalo mo yung laban mo. Doon, kung meron kang ganong klaseng mindset, so, wala tayong magiging problema doon, boss. Dahil, pag ganon yung mindset ng tao, tingin ko, aabante at aabante siya. Oo. Kasi, una sa lahat, hindi siya kayang pasukuin ng kahit anong hirap na pagdadaanan niya dito. Na nakahanda siya kahit na umabot pa sa punto na halos wala na siyang matirahan, halos wala na siyang makain. Ilalaban at ilalaban niya yung kanyang kagustuhan na magpatuloy dito sa Italia para sa pamilya niya. So ganun, dapat na dedikasyon ang meron ka. Dahil ang pagiging undocumented dito sa Italy, hindi ganon kadali, mga boss. Yes, sinasabi ko mga boss, na undocumented. Kasi, wag nyo nang lituin yung mga isip nyo. Dahil kapag nag-cross country kayo dito, unang-unang babagsakan nyo dito, patungo kayo dun sa pagiging undocumented. Oo, may mga pagkakataon na may nakakapag-ayos ng papel, may nakakakita ng mababait na employer, may mga kamag-anak na willing kang tulungan para ayusin yung papel mo dito. Pero siyempre, hindi naman lahat may kakilala dito. Actually, mga boss, ang dami kong kakilala na tumawid papuntang Italia. Wala kahit isang kakilala. Kaya naman, saludo dun sa mga yon. Lagi kong pinupuri yung katapangan nila bilang isang OFW at yung tapang nila na ipaglaban ng kanilang mga pangarap. Kasi ako nga ini-imagine ko yung sarili ko eh. Kung ako yung mga nasa sapatos nila, kakayanin ko ba yung kinakaya nila ngayon? Hanggang ngayon hindi ko masagot yun. Dahil yung tapang, yung lakas ng loob na meron sila, hindi mo matatawaran, mga boss.